luntiang kabundukan, ay naroon ang tahimik na baryo ng San Isidro. Napapalibutan ito ng matataas na puno, malalawak na bukirin at malinaw na mga sapa na nagsisilbing kabuhayan ng mga tao. Bagamat payapa, ang kanilang pamumuhay, may isang bahagi ng bundok na iniiwasan ng lahat. Ito ay ang kuweba ng Kalumbayan. Sa loob ng maraming salinlahi, ang kuwebang iyon ay naging bahagi ng mga alamat na ipinapasa ng matatanda sa kanilang mga anak at apo. Sinasabi nilang ang kuweba ay nagbibigay ng anumang nais ng isang tao, kayamanan, ani, ginto, pagkain, at maging mga sagot sa mga problemang tila imposibleng lutasin. Ngunit may kasunod na babala ang bawat kwento. Nagbibigay ang kuweba ngunit hindi ito nagpapatawad. Marami nang nagtangkang hanapin ito noon. Ang ilan ay yumaman. Ang iba naman ay nagbalik na tila may mabigat na pasaning dinadala sa kanilang puso. May ilan ding hindi na muling nakita. Dahil dito natutunan ng mga taga San Isidro na huwag gambalain ang hiwaga ng bundok. Sa baryong iyon, naninirahan si Mateo, isang 22 taong gulang na binata. Siya ay masipag, mabait, at kilala sa pagtulong sa kapwa. Kasama niya ang kanyang inang si Rosa at ang kanyang nakababatang kapatid na si Lina. Maagang namatay ang kanilang ama dahil sa isang karamdaman. Mula noon si Mateo na ang naging haligi ng kanilang pamilya. Araw-araw siyang nagtatrabaho sa bukirin ng ibang tao upang may maipambili sila ng pagkain. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, tila hindi sapat ang kanyang kinikita. Madalas silang kapusin. Minsan ay isang beses lamang silang kumakain sa isang araw. Gayunman, hindi kailanman nagreklamo si Mateo. Naniniwala siyang darating din ang panahon ng kanilang pag-angat. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa ilalim ng punong mangga matapos magtrabaho, lumapit sa kanya ang matandang si Mang Tino. Si Mang Tino ang pinakamatandang tao sa baryo. Marami ang nagsasabing siya ang huling taong nakakita sa kuweba ng Kalumbayan. Tahimik itong naupo sa tabi niya. Mukhang pagod na pagod ka, Mateo. Bahagyang ngumiti ang binata. Kailangan po, Mang Tino. Wala namang ibang aasahan sina Inay at Lina. Napabuntong hininga ang matanda. Tulad na tulad ka ng iyong ama. Napayuko si Mateo. Matagal na siyang hindi nakaririnig ng kwento tungkol sa kanyang ama. Mabuting tao siya, dagdag ni Mang Tino. Ngunit minsan, kahit ang mabubuting tao ay sinusubok ng tadhana. Napatingin si Mateo sa matanda. Ano pong ibig ninyong sabihin? Hindi agad sumagot si Mang Tino. Sa halip ay tumingin ito sa kabundukan. Alam mo ba ang kwento tungkol sa kuweba? Ang kuweba ng Kalumbayan? Tumango ang matanda. Bahagyang natawa si Mateo. Sino po bang hindi nakaalam noon? Alamat lamang po iyon. Nanatiling seryoso si Mang Tino. Hindi alamat ang lahat. Biglang natahimik ang binata. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang bigat sa tinig ng matanda. May mga bagay sa mundong ito na hindi kayang ipaliwanag ng tao pagpapatuloy nito. Tulad ng ano? Tulad ng kuwebang nagbibigay ng lahat ng iyong hinihiling. Napakunot noo si Mateo. Kung totoo iyon, bakit hindi na lamang ito puntahan ng lahat? Dahil may kapalit. Anong kapalit? Muling tumahimik si Mang Tino. Pagkatapos ng ilang sandali ay tumingin ito sa kanyang mga mata. Ang kapalit ay hindi mo malalaman hanggat hindi pa ito sinisingil. Kinilabutan si Mateo. Ngunit pinilit niyang huwag seryosohin ang sinabi ng matanda. Makalipas ang ilang araw, lalo pang lumala ang kanilang kalagayan. Nagkaroon ng matinding tagtuyot sa baryo. Nagsimulang matuyo ang mga pananim. Bumaba ang ani, kakaunti na lamang ang nagpapagawa sa bukirin. Kasabay nito ay nagkasakit si Rosa. Nanghina ito ng husto. Hindi makabangon sa higaan, kinailangan niya ng gamot at pagsusuri sa bayan. Ngunit wala silang sapat na pera. Araw-araw ay nakikita ni Mateo ang paghihirap ng kanyang ina. Unti-unti ring namumutla si Lina dahil sa kakulangan ng pagkain. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa.
Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nagsimula siyang mawalan ng pag-asa. Isang gabi, habang nakaupo siya sa labas ng kanilang bahay, muli niyang naalala ang sinabi ni Mang Tino. Nagbibigay ang kuweba, ngunit hindi nagpapatawad. Pinilit niyang alisin iyon sa isip. Ngunit habang tumatagal, lalo siyang naaakit sa ideya. Paano kung totoo nga? Paano kung may paraan upang mailigtas ang kanyang pamilya? Paano kung iyon na lamang ang natitirang pag-asa? Kinabukasan ay nagtungo siya kay Mang Tino. Natagpuan niya ang matanda sa maliit nitong kubo malapit sa ilog. Parang alam na nito ang dahilan ng kanyang pagpunta. Nais mong malaman kung nasaan ang kuweba. Hindi nakapagsalita si Mateo. Tahimik lamang siyang tumango na pabuntong hininga ang matanda. Matagal kong ipinanalangin na walang kabataang magtanong sa akin yan. Muli, kung alam ninyo po, sabihin ninyo sa akin. Hindi, kailangan ko po itong gawin. Mas lalo lamang lumalim ang buntong hininga ng matanda. Akala mo ba'y ikaw ang unang dumating dito? Hindi. Marami nang nauna sa iyo. At ano pong nangyari sa kanila? Ang ilan ay yumaman. Ang ilan ay nabaliw. Ang ilan ay nawala. Natahimik si Mateo. Ngunit hindi nagbago ang kanyang pasya. Kung hindi ko po susubukan, siguradong mawawala rin ang pamilya ko. Matagal siyang tinitigan ni Mang Tino. Para bang sinusukat ang tibay ng kanyang loob. Sa huli ay tumayo ang matanda. Sumunod ka sa akin. Naglakad sila patungo sa likod ng baryo. Pataas sa masukal na bahagi ng bundok. Mahigit 2 oras silang naglakad. Habang tumatagal ay lalong nagiging tahimik ang paligid. Maging ang mga ibon ay tila umiiwas sa lugar. Hanggang sa marating nila ang isang makitid na daanan na natatakpan ng mga baging. Doon huminto si Mang Tino. Dahan-dahan nitong itinuro ang madilim na siwang sa pagitan ng mga bato. Nasa loob niyan ang hinahanap mo. Napalunok si Mateo. Iyon na ba ang kuweba ng Kalumbayan? Tumango ang matanda. Ngunit bago ka pumasok, tandaan mo ang sasabihin ko. Ano po iyon? Ano man ang ibigay ng kuweba, huwag kang magpapadala sa kasakiman. Napakunot noo si Mateo. Kasakiman? Hindi pera ang pinakadelikadong bagay na makukuha mo roon. Kung ganoon, ano po? Hindi sumagot si Mang Tino. Sa halip ay tumingin ito sa madilim na bunganga ng kuweba. Parang may alaalang bumalik sa kanyang isip. May mga pagkakataong ang isang tao ay hindi nawawasak dahil sa kahirapan, kundi dahil sa sobrang dami ng kanyang natanggap. Nangilabot si Mateo, ngunit huli na upang umatras. Nasa isip niya ang kanyang ina, ang kanyang kapatid, ang kanilang paghihirap. Huminga siya ng malalim. Salamat po. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad patungo sa kuweba. Hindi na siya pinigilan ng matanda. Pagpasok niya sa bunganga ng kuweba ay tila lumamig ang hangin. Ang liwanag mula sa labas ay unti-unting naglaho. Habang lumalalim siya sa loob ay napansin niyang kakaiba ang anyo ng lugar. May mga kristal na kumikislap sa dingding. May mahinang liwanag na nagmumula sa kailaliman at habang nagpapatuloy siya, tila may kung anong presensyang nakamasid sa kanya. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang naglakad hanggang sa makarating siya sa isang napakalawak na bulwagan sa loob ng bundok. Sa gitna nito ay may isang malaking batong kulay itim at sa ibabaw ng bato ay may isang lumang sisidlang yari sa ginto. Biglang huminto si Mateo. Napatitig siya rito. Pagkatapos ay isang tinig ang umalingaw-ngaw sa kanyang paligid. Malalim, malamig, at tila nagmumula sa mismong puso ng bundok. Ano ang iyong hinihiling, anak ng tao? Napatindig ng tuwid si Mateo. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit alam niyang wala na siyang ibang mapupuntahan. At sa harap ng mahiwagang puwersang iyon, binuksan niya ang kanyang bibig upang sabihin ang kanyang unang kahilingan. Nanatiling nakatayo si Mateo sa gitna ng malawak na bulwagan ng kuweba. Ang malamig na hangin ay tila yumayakap sa kanyang katawan habang ang mahiwagang tinig ay naghihintay ng kanyang sagot. Muling umalingaw-ngaw ang tanong, ano ang iyong hinihiling, anak ng tao? Napalunok si Mateo.
Sa kanyang isip ay sunod-sunod na lumitaw ang mukha ng kanyang ina at kapatid. Naalala niya ang mga gabing walang laman, ang kanilang hapag, ang mga araw na halos hindi makabangon si Rosa dahil sa sakit at ang pangambang baka tuluyan na silang mawalan ng pag-asa. Huminga siya ng malalim. Gusto kong gumaling ang aking ina. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay biglang natahimik ang buong kuweba. Tila pati ang hangin ay tumigil sa paggalaw. Ilang sandali ang lumipas bago muling nagsalita ang mahiwagang tinig. Ang iyong kahilingan ay hindi para sa sarili mo. Napakunot noo si Mateo. Ano ang ibig sabihin yon? Maraming pumupunta rito upang humingi ng kayamanan at kapangyarihan. Ikaw ay humihiling para sa iba. Hindi alam ni Mateo kung ano ang dapat niyang sabihin. Muli na namang bumalot ang katahimikan. Pagkatapos ay nagsimulang lumiwanag ang gintong sisidlan sa ibabaw ng itim na bato. Unti-unting bumukas ang takip nito. Mula sa loob ay lumutang ang isang maliit na kristal na kulay bughaw. Kumikislap ito na tila may sariling buhay. Lumapit ito kay Mateo hanggang sa mapunta sa kanyang mga kamay. Nasa kristal na iyan ang kagalingan ng iyong ina. Napatitig siya rito. Totoo ba ito? Hindi nagsisinungaling ang kuweba. Napuno ng pag-asa ang kanyang dibdib. Mahigpit niyang hinawakan ang kristal. Maraming salamat. Ngunit bago pa siya makatalikod ay muling nagsalita ang tinig. Alalahanin mo ang babala. Huminto si Mateo. Anong babala? Lahat ng bagay na ibinibigay ng kuweba ay may katumbas na halaga. Biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Ano ang magiging kapalit nito? Hindi agad sumagot ang tinig. Sa halip ay tila lumalim ang kadiliman sa paligid. Darating ang panahon na malalaman mo. Naramdaman ni Mateo ang malamig na kilabot na dumaan sa kanyang katawan. Ngunit pinili niyang huwag na itong isipin. Mas mahalaga ang kaligtasan ng kanyang ina. Agad siyang umalis sa kuweba. Paglabas niya ay naroon pa rin si Mang Tino. Tahimik itong naghihintay. Nang makita ang kristal sa kanyang kamay, ay napapikit ang matanda. Pumasok ka nga, tumango si Mateo. Nakuha ko na ang kailangan ko. Tinitigan siya ni Mang Tino. Anong hiningi mo? Gamot para sa aking ina. Bahagyang gumaan ang ekspresyon ng matanda. Kung ganoon sana ay hindi pa huli ang lahat. Hindi na naunawaan ni Mateo ang ibig nitong sabihin. Nagmadali siyang bumaba ng bundok. Pagdating niya sa kanilang bahay ay agad niyang nilapitan ang kanyang ina. Nakahiga pa rin ito. Namumutla. Mahina. Lumapit si Lina. Kuya, saan ka nang galing? May nahanap akong paraan? Maingat niyang inilagay ang kristal sa isang basong may tubig. Unti-unti itong natunaw hanggang sa maging maningning na likido. Tinulungan niya ang kanyang ina na makainom. Ilang minuto ang lumipas. Walang nangyari. Ngunit makalipas ang kalahating oras ay nagsimulang magbago ang kalagayan ni Rosa. Unti-unting bumalik ang kulay ng kanyang mukha. Lumakas ang kanyang paghinga. Nawala ang panginginig ng kanyang katawan. Kinabukasan ay nakabangon siya mula sa higaan. Makalipas ang 2 araw ay nakakalakad na siya. Pagkaraan ng 1 linggo ay tila wala siyang naging sakit. Hindi makapaniwala ang buong baryo. Maraming nagtaka kung paano siya gumaling. Ngunit hindi sinabi ni Mateo ang totoo. Itinago niya ang lihim ng kuweba. Unti-unting bumalik ang saya sa kanilang tahanan. Muling narinig ang tawanan ni Lina. Muling nakapagtrabaho si Rosa sa kanilang maliit na gulayan. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakaramdam si Mateo ng kapayapaan. Ngunit hindi nagtagal iyon. Isang gabi ay nakaranas siya ng kakaibang panaginip. Nakita niya ang madilim na bulwagan ng kuweba, ang itim na bato, at ang gintong sisidlan. Mula sa kailaliman ay muling narinig niya ang mahiwagang tinig. Ang unang biyaya ay naibigay na. Pagkatapos ay may lumitaw na isang anino. Hindi niya makita ang mukha nito. Ngunit ramdam niya ang malamig na tingin nito. Ano ka? Tanong niya. Hindi sumagot ang anino. Sa halip ay itinuro nito ang kanyang dibdib. Pagtingin ni Mateo ay nakita niyang may maliit na marka
na lumitaw sa kanyang balat. Isang simbolong parang bitak na bato. Bigla siyang nagising, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Basang-basa siya ng pawis. Agad niyang hinawakan ang kanyang dibdib at halos mapaatras siya sa takot. Naroon ang marka. Kaparehong-kapareho ng nakita niya sa panaginip. Napaupo siya sa gilid ng higaan. Hindi iyon maaaring mangyari. Panaginip lamang iyon. Ngunit malinaw na malinaw ang simbolo. Mula noon ay nagsimula siyang mabahala. Lumipas ang mga araw. Sinikap niyang huwag isipin ang marka. Ngunit habang tumatagal ay tila lalo itong umiitim. Kasabay nito ay may mga kakaibang pangyayaring nagsimulang maganap. Isang umaga ay nabalitaan niyang namatay ang isa sa kanilang mga kambing. Walang malinaw na dahilan. Kinabukasan naman ay natuyo ang ilan nilang mga tanim. Pagkatapos ay nasira ang bubong ng kanilang bahay dahil sa isang malakas na hangin. Sunod-sunod ang mga pagsubok. Parang may bumabawi sa biyayang kanilang natanggap. Isang gabi ay hindi na nakatiis si Mateo. Nagpunta siya kay Mang Tino. Nadatnan niya ang matanda na nakaupo sa harap ng kubo nito. Parang alam na nito ang dahilan ng kanyang pagdating. Ipinakita na ba ng kuweba ang unang palatandaan? Nagulat si Mateo. Paano ninyo nalaman? Dahan-dahang tumango ang matanda. Dahil nakita ko na rin niyan noon. Ipinakita ni Mateo ang marka sa kanyang dibdib. Biglang nanahimik si Mang Tino. Hindi maganda. Ano po ba talaga ito? Matagal bago ito sumagot. Ang marka ng utang. Nanginig si Mateo. Utang? Kapag may tinanggap ka mula sa kuweba, minamarkahan ka nito. Ano ang ibig sabihin noon, Sto? Darating ang araw na sisingilin ka. Pakiramdam ni Mateo ay bumigat ang kanyang dibdib. Sisingilin ng ano? Tumingin si Mang Tino sa madilim na kabundukan. Hindi ko alam. Hindi ninyo alam? Walang nakaaalam. Napalunok si Mateo. Kung ganoon, paano ko ito maaalis? Tahimik na tumingin sa kanya ang matanda. Pagkatapos ay nagsalita ito sa mababang tinig. May isang paraan. Napuno ng pag-asa si Mateo. Ano yun? Huwag ka nang bumalik sa kuweba. Napatigil siya. Iyon lang? Kapag bumalik ka, lalo lamang lalaki ang utang mo. Napaisip si Mateo. Madaling sabihin iyon. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay alam niyang may kapangyarihan ang kuweba na kayang baguhin ang buhay ng tao. At sa unang pagkakataon, nagsimulang sumibol ang isang mapanganib na kaisipan sa kanyang isip. Kung kaya nitong pagalingin ang kanyang ina, ano pa kaya ang maaari nitong ibigay? Sa malayo, sa kailaliman ng bundok, tila may isang presensyang nakamasid, naghihintay. At alam nito na balang araw ay muling babalik si Mateo. Lumipas ang mga linggo matapos ang unang pagpunta ni Mateo sa kuweba ng Kalumbayan. Sa simula ay sinunod niya ang babala ni Mang Tino. Iniwasan niyang isipin ang mahiwagang lugar. Tuwing masisilayan niya ang bundok mula sa kanilang bukirin, agad siyang tumatalikod at ibinabaling ang kanyang pansin sa trabaho. Ngunit hindi ganoon kadaling kalimutan ang isang bagay na minsang nagbigay ng himala. Bagamat gumaling na si Rosa, hindi pa rin nawala ang kanilang kahirapan. Patuloy na kakaunti ang kanilang ani. Ang tagtuyot ay tila walang balak matapos. Maraming magsasaka ang nawalan ng kabuhayan. Minsan ay halos wala silang maipangtustos sa pang-araw-araw na pangangailangan. Sa bawat gabing naririnig ni Mateo ang mahinang pag-ubo ng kanyang ina at ang tahimik na buntong hininga ni Lina habang natutulog, bumabalik sa kanyang isip ang kuweba. At kasama nito ang tanong na pilit niyang itinataboy. Kung minsan ay pinipilit niyang isipin na sapat na ang kanilang natanggap. Ngunit may isa pang tinig sa kanyang kalooban. Isang tinig na nagsasabing maaari pa niyang mapabuti ang kanilang buhay. Maaari niyang wakasan ang lahat ng kanilang paghihirap. Isang gabi, habang kumakain sila ng payak na hapunan, nagsalita si Rosa. Mateo, huwag mo nang isipin ang mga problema natin. Napatingin siya sa kanyang ina. Ayos lang po ako. Ngunit ngumiti lamang si Rosa. Kilala kita.
Kapag tahimik ka, marami kang iniisip. Hindi nakasagot si Mateo. Nakaraos na tayo sa mas mabibigat na pagsubok, dagdag pa nito. Basta magkakasama tayo, sapat na iyon. Tumango siya, ngunit sa kanyang puso ay may kung anong hindi mapakali. Nang gabing iyon, ay muli siyang nanaginip. Nakita na naman niya ang malawak na bulwagan sa loob ng kuweba. Ang itim na bato, ang gintong sisidlan, at ang mahiwagang tinig. Bakit mo ako iniiwasan? Napalingon si Mateo. Wala siyang nakitang tao. Tapos na ako sa paghingi. Hindi pa. Kailangan kong bayaran ang utang ko. Hindi mo pa alam ang halaga ng iyong utang. Biglang lumitaw ang mga larawan sa kanyang paligid. Mga bukiring hitik sa ani, mga bahay na yari sa matitibay na materyales, mga sisidlang puno ng ginto, mga taong nakangiti. At lahat ng ito ay maaaring mapasa iyo. Parang nahipnotismo si Mateo habang pinagmamasdan ang mga tanawin. Hindi ko kailangan ng kayamanan. Talaga ba? Unti-unting naglaho ang mga larawan. Napalitan iyon ng imahe ni Rosa na muling nakahiga sa banig. Payat, mahina, naghihingalo. Kasunod ay si Lina na umiiyak sa gutom. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Huwag! Ang tao ay mahina sa takot. Nawala ang mga larawan. Muling bumalik ang kadiliman. At ang takot ay nagdadala sa tao pabalik sa akin. Nagising si Mateo ng madaling araw. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi na siya nakatulog muli. Kinabukasan ay nagtungo siya sa bukirin upang magtrabaho. Ngunit tila sinusubok siya ng tadhana. Sa tanghaling tapat ay dumating ang may-ari ng lupa. Ipinahayag nito na hindi na niya kayang pasahurin ang karamihan sa mga manggagawa dahil sa pagbagsak ng ani. Kasama si Mateo sa mga nawalan ng trabaho. Tahimik siyang naglakad pa uwi. Pakiramdam niya ay lalo siyang nilalamon ng kawalan ng pag-asa. Pagsapit ng gabi ay muli niyang tiningnan ang marka sa kanyang dibdib. Mas malaki na ito kaysa dati. Mas maitim. Parang unti-unting kumakalat. Naalala niya ang sinabi ni Mang Tino. Kapag bumalik ka, lalaki lamang ang iyong utang, ngunit hindi sinabi ng matanda kung paano mabubuhay ang kanyang pamilya. Hindi nito sinabi kung paano niya mapapakain ang kanyang ina at kapatid. Hindi nito sinabi kung paano niya haharapin ang kinabukasan. Makalipas ang 3 araw, ginawa ni Mateo ang bagay na matagal niyang pinipigilan. Muli siyang umakyat sa bundok. Muli niyang tinahak ang makitid na daanang natatakpan ng mga baging. Muli niyang nasilayan ang madilim na bunganga ng kuweba ng Kalumbayan. Sa pagkakataong iyon ay wala ng pag-aalinlangan. Parang may puwersang humihila sa kanya papasok. Lumalim siya sa loob ng kuweba hanggang sa marating ang bulwagang nakita niya noon. Naroon pa rin ang itim na bato. Naroon pa rin ang gintong sisidlan at agad niyang narinig ang tinig. Bumalik ka. Hindi iyon tanong, isa iyong katiyakan. Tumango si Mateo. Kailangan ko ng tulong. Alam ko. Paano mo nalalaman? Alam ng kuweba ang laman ng puso ng tao. Napayuko si Mateo. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng hiya. Ngunit nanaig ang pangangailangan. Gusto kong magkaroon ng masaganang ani ang aming baryo. Sandaling natahimik ang paligid. Pagkatapos ay lumiwanag ang sisidlan. Mula rito ay lumabas ang isang maliit na supot na yari sa ginto. Lumipad ito patungo kay Mateo. Ano ito? Mga binhi. Maingat niya itong hinawakan. Kapag itinanim mo ang mga iyan, mamumunga ang lupa ng higit sa iyong inaasahan. Napuno ng pag-asa ang kanyang dibdib. Ngunit agad ding sumunod ang takot. Ano ang magiging kapalit nito? Natahimik ang kuweba. Pagkatapos ay dahan-dahang sumagot ang tinig. Bawat biyaya ay may anino. Hindi yon sapat na sagot. Ano ang anino? Ngunit hindi na muling nagsalita ang tinig. Unti-unting bumalik ang katahimikan. Alam ni Mateo na wala na siyang makukuhang ibang paliwanag, kaya umalis siya dala ang mahiwagang mga binhi. Kinabukasan ay itinanim niya ang mga iyon sa kanilang maliit na lupain.
Lumipas ang ilang araw at nagsimulang mangyari ang himala. Ang mga halamang karaniwang tumutubo sa loob ng ilang linggo ay sumibol sa loob lamang ng ilang araw. Ang mga dahon ay mas malalaki, mas luntian, mas matibay. Maging ang mga karatig nilang magsasaka ay namangha. Pagkaraan ng isang buwan ay naging pinakamasagana ang kanilang ani sa buong baryo. Dumagsa ang mga mamimili. Nakapag-ipon sila ng pera, nakabili ng pagkain, nakapagpagawa ng bubong. Muling bumalik ang sigla sa kanilang tahanan. Ngunit kasabay ng pagdating ng biyaya ay ang pagdating ng mga kakaibang pangyayari. Isang gabi, isang bahagi ng kanilang bukirin ang natagpuang tuyong-tuyo. Parang biglang namatay ang mga halaman doon. Kinabukasan naman ay may mga ibong natagpuang patay sa paligid ng taniman. Makalipas ang ilang araw ay nagkaroon ng alitan ang dalawang magsasakang dati matalik na magkaibigan. Walang malinaw na dahilan, parang may mabigat na galit na unti-unting lumalaganap sa baryo. Napansin din ni Mateo na lumawak na naman ang marka sa kanyang dibdib. Ngayon ay umaabot na ito hanggang sa kanyang balikat. Sa bawat gabi ay tila mas mabigat ang kanyang pakiramdam. Mas madalas din siyang managinip ng kuweba. At sa bawat panaginip ay mas malinaw niyang nakikita ang isang nilalang na nakatayo sa likod ng itim na bato. Matangkad, balot ng anino, walang muka. Ngunit nakatitig sa kanya, naghihintay. Isang gabi ay hindi na niya kinaya. Nagpunta siyang muli kay Mang Tino. Pagkakita pa lamang sa kanya ng matanda, ay agad itong namutla. Bumalik ka sa kuweba. Hindi iyon tanong. Isa iyong pahayag. Dahan-dahang tumango si Mateo. Napapikit si Mang Tino. Mateo, ano ang ginawa mo? Humingi ako ng mga binhi para sa aming bukirin. Napaupo ang matanda. Parang nawalan ito ng lakas. Hindi mo naiintindihan kung gaano kapanganib ang ginagawa mo. Ngunit nakatulong iyon sa amin. Sa ngayon, natahimik si Mateo. Ang kuweba ay hindi nagbibigay dahil mabait ito. Nanginig ang kanyang dibdib. Kung ganoon, bakit ito nagbibigay? Matagal na hindi sumagot si Mang Tino. Pagkatapos ay tumingin ito sa madilim na bundok. At iyan ang tanong na hindi kailanman dapat sinagot. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Mateo ng tunay na takot dahil habang lumalawak ang biyayang natatanggap niya, pakiramdam niya ay may isang bagay ring lumalaki sa kailaliman ng kuweba. At balang araw, darating ito upang singilin ang lahat ng kanyang inutang. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Mang Tino, hindi mapakali si Mateo. Sa tuwing maaalala niya ang sinabi ng matanda, tila may malamig na kamay na humahawak sa kanyang dibdib. Ngunit sa kabila ng kanyang pangamba, hindi niya maikakaila ang katotohanan. Nagbago ang kanilang buhay. May sapat na silang pagkain. Hindi na kailangang magtiis ni Lina sa gutom. Hindi na rin kailangang mag-alala ni Rosa kung saan sila kukuha ng panggastos kinabukasan. Dahil dito, pilit na ipinapaniwala ni Mateo sa sarili na tama ang kanyang ginawa. Subalit habang tumatagal, mas lalong dumarami ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa baryo. May mga pananim na bigla na lamang natutuyo kahit malusog noong nakaraang araw. May mga alagang hayop na nawawala ng walang bakas. May mga taong dati mababait ngunit naging mainitin ang ulo at palaaway. Unti-unting nabalot ng tensyon ang San Isidro. Maging ang mga pagtitipon sa baryo ay nabawasan. Ang mga ngiti ay napalitan ng pag-aalinlangan. Isang umaga, habang naglalakad si Mateo sa gitna ng kanilang bukirin, napansin niyang may isang bahagi ng lupa na tila nangingitim. Lumuhod siya upang siyasatin ito. Nang hawakan niya ang lupa ay napaatras siya. Malamig ito, napakalamig, parang wala itong buhay. Sa gitna ng maitim na bahagi ng lupa ay may nakita siyang simbolo. Kaparehong-kapareho ng markang nasa kanyang dibdib. Agad siyang kinabahan. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit pakiramdam niya ay may kaugnayan iyon sa kuweba. Nang gabing iyon ay hindi siya nakatulog. At nang sa wakas ay dalawin siya ng antok
muli siyang napunta sa kakaibang panaginip. Nasa loob na naman siya ng bulwagan. Ngunit ngayon ay iba na ang itsura nito. Mas madilim, mas malamig, mas tahimik. Sa gitna ay nakatayo ang nilalang na matagal na niyang nakikita sa malayo. Sa unang pagkakataon, mas malinaw niya itong nasilayan. Matangkad ito, nakabalot sa mahabang kasuotang tila gawa sa usok at anino. Wala itong muka, ngunit alam niyang nakatingin ito sa kanya. "Ano ka?" tanong ni Mateo. Hindi agad sumagot ang nilalang. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita ito. "Ako ang tagapag-ingat." Nanginig ang katawan ni Mateo. Tagapag-ingat ng ano? Ang lahat ng ipinagkakaloob, napayuko siya. "Ikaw ba ang may-ari ng kuweba?" "Ang kuweba ay mas matanda pa kaysa sa mga bundok." Hindi niya naunawaan ang sagot. Lumalapit na ang oras. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Anong oras? Ang oras ng pagsingil. Pagkasabi niyon ay biglang naglaho ang nilalang. Nagising si Mateo na habol ang hininga. Muli niyang hinawakan ang kanyang dibdib. At muli siyang natakot. Ang marka ay mas malaki na naman. Ngayon ay halos kalahati na ng kanyang dibdib ang natatakpan nito. Kinabukasan ay nagtungo siya kay Mang Tino. Ngunit pagdating niya sa kubo ng matanda ay wala ito. Naghahanap siya sa paligid. Maya-maya ay nakita niya ang matanda sa tabi ng ilog. Tahimik itong nakatingin sa umaagos na tubig. "Mang Tino," dahan-dahan itong lumingon. At agad nitong napansin ang takot sa mukha ni Mateo. "Nakita mo na siya. Nanlaki ang mga mata ng binata. Paano ninyo nalaman?" "Dahil nakita ko rin siya noon." Lumamig ang pakiramdam ni Mateo. "Kayo rin?" Tumango ang matanda. Matagal silang parehong nanahimik. Pagkatapos ay umupo si Mateo sa tabi nito. "Sino ba talaga ang tagapag-ingat?" Napabuntong hininga si Mang Tino. Walang nakaaalam. "Ngunit nakita ninyo siya." "Oo." "Ano ang nangyari?" Mabagal na tumingin ang matanda sa ilog. Marahil ay bumabalik sa kanyang alaala ang mga pangyayaring matagal na niyang gustong kalimutan. "Noong bata pa ako, mahirap din ang aming pamilya." Tahimik na nakinig si Mateo. "Pumasok ako sa kuweba at humingi ng kayamanan." Napatitig siya sa matanda. "At ibinigay nito?" "Oo." "Ano ang naging kapalit?" Napapikit si Mang Tino. Matagal bago ito sumagot. "Nawala ang aking asawa." Parang tumigil ang paghinga ni Mateo. "Ano?" Bigla na lamang siyang nagkasakit. Napalunok siya. "Hindi ko siya nailigtas." Mabigat ang katahimikan sa pagitan nila. Pagkaraan ng ilang sandali ay muling nagsalita ang matanda. "Noon ko naunawaan ang katotohanan." "Ano iyon?" "Hindi basta kumukuha ng kabayaran ang kuweba." Tumingin ito kay Mateo. Kumukuha ito ng pinakamahalagang bagay sa buhay ng isang tao. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan ni Mateo. Hindi siya agad nakapagsalita. Biglang pumasok sa isip niya ang kanyang ina at si Lina. Hindi maaaring mangyari iyon. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Tumayo siya. "Kailangan kong tapusin ito." Bahagyang umiling si Mang Tino. "Hindi ganon kadali. May paraan. Kung mayroon man, hindi ko ito natagpuan." Ngunit buo na ang pasya ni Mateo. Hindi siya papayag na may mangyari sa kanyang pamilya. Kahit ano pa ang kailangan niyang gawin. Lumipas ang ilang araw at isang trahedya ang dumating sa baryo. Isang batang lalaki ang nawala sa kagubatan. Buong baryo ang naghahanap. 3 araw silang naglibot sa bundok. Sa wakas ay natagpuan nila ang bata. Ngunit wala na itong buhay, walang sugat, walang palatandaan ng pakikipaglaban. Para lamang itong natulog habang nakahiga sa ilalim ng isang puno. Nabalot ng lungkot ang buong San Isidro. Ngunit may isang bagay na mas nagpayanig kay Mateo. Sa tabi ng bata ay may marka sa lupa. Kapareho ng simbolong nasa kanyang dibdib. Pag-uwi niya ay hindi na siya mapakali. Pakiramdam niya ay may koneksyon ang lahat. Ang mga patay na hayop, ang mga tuyong pananim, ang batang namatay, at ang kanyang mga kahilingan sa kuweba.
Nang gabing iyon, ay muli siyang nanaginip. Nasa loob na naman siya ng madilim na bulwagan, ngunit ngayon ay mas maliwanag ang mga mata ng tagapag-ingat. Dalawang nagliliyab na liwanag sa gitna ng kadiliman. Tumataas ang iyong utang. Nanginginig na nagsalita si Mateo. Ano ang gusto mo? Hindi ako ang may gusto. Kasinungalingan! Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong kuweba. Tahimik lamang ang nilalang. Pagkatapos ay itinaas nito ang isang kamay at lumitaw sa hangin ang larawan ni na Rosa at Lina. Masaya silang nagtatawanan, walang kamalay-malay. Biglang nanginig si Mateo. Huwag mo silang gagalawin. Hindi sumagot ang tagapag-ingat. Sa halip ay dahan-dahang naglaho ang mga larawan at bago tuluyang mawala ang panaginip, narinig niya ang malamig na tinig nito. Kapag dumating ang araw ng pagsingil, walang makakatakas. Nagising si Mateo na halos hindi makahinga. Sa unang pagkakataon mula nang makita niya ang kuweba, tunay niyang naunawaan ang panganib na kanyang kinaharap. Ang mga biyayang tinanggap niya ay hindi lamang simpleng regalo, isa iyong kasunduan. At habang patuloy siyang tumatanggap, mas lalo siyang nalulubog sa utang na hindi niya alam kung paano babayaran. Sa labas ng kanilang bahay, tahimik na nakatayo ang bundok sa ilalim ng liwanag ng buwan. At sa kailaliman nito, may isang sinaunang kapangyarihang naghihintay. Naghihintay ng tamang oras upang kunin ang kabayaran. Mula nang marinig ni Mateo ang tungkol sa pagkawala ng asawa ni Mang Tino at ang posibilidad na kunin ng kuweba, ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay, hindi na siya mapalagay. Bawat araw ay binabantayan niya sina Rosa at Lina. Kapag lumalabas si Lina upang kumuha ng tubig sa balon, sinasamahan niya ito. Kapag nagtatrabaho si Rosa sa kanilang gulayan, lagi siyang nasa malapit. Parang may nakaambang panganib na hindi niya nakikita ngunit ramdam na ramdam niya. Samantala patuloy na lumalawak ang marka sa kanyang katawan. Mula sa dibdib ay umabot na ito sa kanyang leeg at kaliwang braso. Minsan ay nakakaramdam siya ng kakaibang lamig sa mga bahaging iyon. Parang may mabagal na aninong gumagapang sa ilalim ng kanyang balat. Ngunit hindi niya ito ipinapakita sa kanyang pamilya. Ayaw niyang mag-alala ang mga ito. Isang gabi, habang natutulog ang lahat, may narinig siyang mahinang katok sa kanilang pintuan. Agad siyang nagising. Kumuha siya ng lampara at dahan-dahang lumapit. Pagbukas niya ng pinto ay walang tao. Ngunit may isang bagay na nakalapag sa sahig, isang lumang piraso ng kahoy. May nakaukit na simbolo rito, kaparehong simbolo ng nasa kanyang dibdib, nanlamig ang kanyang katawan. Sa likod ng kahoy ay may nakasulat na mga salita. Hanapin ang katotohanan sa ilalim ng bundok bago dumating ang pagsingil. Paulit-ulit niyang binasa ang mensahe. Wala siyang ideya kung sino ang nag-iwan nito. Ngunit alam niyang may ibig sabihin iyon. Kinabukasan ay agad siyang nagtungo kay Mang Tino. Nang makita ng matanda ang piraso ng kahoy ay nanlaki ang mga mata nito. Saan mo ito nakuha? Nakita ko sa harap ng aming bahay. Mahigpit na hinawakan ni Mang Tino ang kahoy. Parang may naalala itong matagal nang nakalimutan. Hindi maaari. Ano po? Tahimik na umupo ang matanda. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita ito. Noong bata pa ako, may narinig akong alamat. Anong alamat? May isang lihim na nakatago sa ilalim ng bundok. Naupo si Mateo upang makinig. Mas matanda pa raw iyon kaysa sa kuweba. Mas matanda? Tumango si Mang Tino. Sinasabi ng matatandang nauna sa amin na ang bundok ay hindi dating bundok. Napakunot noo si Mateo. Kung hindi bundok ano? Isang sinaunang lungsod. Nabigla siya. Lungsod? Isang lugar na umunlad dahil sa kapangyarihang hindi dapat ginamit ng tao. Tahimik na nakinig si Mateo. Habang lumalakas ang kanilang kapangyarihan, lalo silang naging sakim. Napabuntong hininga ang matanda. Hanggang dumating ang araw na may dumating na sumpa. Ano ang nangyari? Nilamon ng lupa ang buong lungsod. Nanahimik si Mateo. Ang natira lamang ay ang bundok at ang kuweba.
Mabigat ang katahimikan sa pagitan nila. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita muli si Mang Tino. Hindi ko alam kung gaano katotoo ang alamat na iyon. Pero naniniwala kayo. Dahan-dahang tumango ang matanda. Dahil may mga bagay sa kuweba na hindi gawa ng tao. Naisip ni Mateo, ang mga kristal, ang gintong sisidlan at ang tagapag-ingat. Wala nga iyong katulad sa anumang nakita niya. Kung ganoon, sabi niya, kailangan kong malaman ang katotohanan. Napailing si Mang Tino. Delikado yun. Mas delikado kung wala akong gagawin. Hindi na nakipagtalo ang matanda. Alam nitong hindi na mababago ang pasya ni Mateo. Kinagabihan ay naghanda ang binata. Nagdala siya ng lampara, pagkain, tubig at isang matibay na lubid. Bago siya umalis ay pinagmasdan muna niya sina Rosa at Lina habang natutulog. Tahimik niyang ipinangako sa sarili na gagawin niya ang lahat upang mailigtas sila. Pagkatapos ay nagtungo siya sa bundok. Muli niyang tinahak ang daan patungo sa kuweba ng Kalumbayan. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya nagtungo sa bulwagan. Sa halip ay nagsimula siyang maghanap ng ibang lagusan. Matagal siyang naglakad sa loob ng kuweba. Mas malalim, mas madilim, mas malamig. Habang lumalalim siya, ay napansin niyang nagbabago ang anyo ng mga dingding. Hindi na ito likas na bato. May mga ukit na, may mga simbolo, may mga larawan ng mga taong nakaluhod sa harap ng isang malaking anino. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Tila may natatagpuan siyang bahagi ng katotohanang matagal nang nakabaon sa limot. Makalipas ang ilang oras, ay nakarating siya sa isang napakalawak na silid sa ilalim ng lupa. Halos mahulog niya ang hawak na lampara sa kanyang nakita. Sa harapan niya ay naroon ang mga guho ng isang sinaunang lungsod. May mga sirang haligi, may mga wasak na gusali, may mga lansangang natabunan ng bato, lahat ay nasa ilalim ng bundok. Parang isang daigdig na matagal nang nakalimutan. Hindi makapaniwala si Mateo. Totoo ang alamat. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga guho, ay may nakita siyang malaking batong monumento. Halos hindi na mabasa ang mga ukit dito dahil sa edad. Ngunit may ilang bahagi pa ring malinaw. Dahan-dahan niyang sinundan ang mga letra gamit ang kanyang mga daliri. At habang binabasa niya ang mga iyon, unti-unting nabuo sa kanyang isip ang nakakatakot na katotohanan. Ang mga taong nanirahan sa lungsod ay nakatagpo ng isang mahiwagang kapangyarihan sa kailaliman ng lupa. Sa simula ay ginamit nila ito upang pagyamanin ang kanilang bayan. Nagkaroon sila ng masaganang ani, kayamanan, kalusugan, kapangyarihan. Ngunit habang tumatagal ay lalo silang naging sakim. Mas marami pa ang kanilang hiniling, mas marami pa ang kanilang kinuha, hanggang sa dumating ang araw na hindi na nila kayang bayaran ang kanilang utang. At doon nagsimula ang kanilang pagbagsak. Napalunok si Mateo, parang siya mismo ang binabasa ng monumento. Bigla siyang nakarinig ng yabag. Agad siyang napalingon. Wala siyang nakitang tao. Ngunit may presensya siyang naramdaman. Malapit, napakalapit. Unti-unting lumamig ang hangin. Nagsimulang manginig ang apoy ng kanyang lampara at mula sa dulo ng sinaunang lansangan ay lumitaw ang isang figura. Ang tagapag-ingat. Ngunit hindi ito nag-iisa. Sa likuran nito ay may 12-dosenang aninong nakatayo. Mga anyong tao. Tahimik, hindi gumagalaw. Parang mga kaluluwang naghihintay. Napatigil si Mateo. At sa unang pagkakataon ay tunay niyang naunawaan kung gaano kalawak ang kapangyarihang nakatago sa ilalim ng bundok. Dahan-dahang nagsalita ang tagapag-ingat. Natagpuan mo ang lungsod. Nanginginig na tumango si Mateo. Ano ang mga iyon? Tumingin ang nilalang sa mga anino sa likuran nito. Mga hindi nakabayad. Parang huminto ang kanyang puso. Ano ang ibig mong sabihin? Katulad mo. Biglang lumakas ang tibok ng kanyang dibdib. At kapag hindi ko nabayaran ang utang ko, tahimik na tumingin sa kanya ang tagapag-ingat. Pagkatapos ay itinuro nito ang hanay ng mga anino.
Hindi na nito kailangang magsalita. Naintindihan na ni Mateo ang sagot at sa sandaling iyon ay napagtanto niyang hindi lamang ang kanyang pamilya ang nasa panganib, pati ang kanyang kaluluwa. Nanatiling nakatayo si Mateo sa gitna ng sinaunang lungsod na nakabaon sa ilalim ng bundok. Sa kanyang harapan ay ang tagapag-ingat. Sa likuran nito ay ang napakaraming anino na tila mga taong matagal nang nawalan ng buhay ngunit hindi pa rin nakalalaya. Hindi niya maialis ang tingin sa mga ito. Tahimik silang nakatayo. Hindi gumagalaw, ngunit pakiramdam niya ay nakatingin silang lahat sa kanya, parang naghihintay. Parang may nais sabihin. Ano sila? Muling tanong ni Mateo. Minsan silang mga tao, sagot ng tagapag-ingat. Mga taong humingi ng biyaya? Oo, napalunok siya. At hindi sila nakabayad? Walang sino mang lubos na nakabayad. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Ano ba talaga ang hinihingi ng kuweba? Hindi agad sumagot ang nilalang. Sa halip ay naglakad ito sa gitna ng sinaunang lansangan. Napilitan si Mateo na sumunod. Habang naglalakad sila, ay mas marami siyang nakitang guho. May mga bahay, may mga pamilihan, may mga tore na wasak na ngayon. Ngunit kahit wasak na ang lahat, nararamdaman pa rin niya ang bakas ng dating kasiglahan ng lugar. Parang minsan itong naging pinakamayamang lungsod sa buong daigdig. Hanggang sa marating nila ang isang napakalawak na plaza. Sa gitna nito ay may napakalaking estatwa, isang nilalang na walang mukha. Kapareho ng tagapag-ingat, nakatayo ito na tila pinasasalamatan ng mga taong nakapaligid dito. Nangingilabot na pinagmasdan iyon ni Mateo. Ito ang simula ng kanilang pagbagsak, sabi ng tagapag-ingat. Sinamba nila ito? Sinamba nila ang biyaya. Napaisip si Mateo, hindi ko naiintindihan. Sa simula, ginagamit nila ang kapangyarihan upang tumulong sa kapwa. Tahimik siyang nakinig. Ngunit kalaunan, mas marami pa ang kanilang hiniling. Biglang lumitaw ang mga larawan sa paligid, parang buhay na alaala. Nakita ni Mateo ang mga magsasakang humihiling ng masaganang ani, mga mangangalakal na humihiling ng kayamanan, mga pinuno na humihiling ng kapangyarihan, at bawat kahilingan ay natutupad. Unti-unting yumaman ang lungsod. Unti-unti ring naging sakim ang mga tao. Hindi na sila nakontento. Pagpapatuloy ng tagapag-ingat, nagpatuloy ang mga larawan. Nakita niya ang mga taong nag-aaway para sa mas maraming kayamanan. Mga magkakapatid na nagtaksilan, mga magulang na pinabayaan ang kanilang mga anak, mga pinunong naging malupit. Kapag mas marami kang tinatanggap, mas malaki ang iyong utang. Unti-unting naglaho ang mga larawan at napalitan ng isang kakilakilabot na tanawin. Ang lungsod ay nilalamon ng lupa. Ang mga gusali ay gumuho. Ang mga tao ay nagsisigawan habang unti-unting nawawala sa kailaliman. At sa ibabaw ng lahat ng iyon ay naroon ang walang mukhang estatwa. Tahimik, hindi gumagalaw, parang walang pakialam. Nang mawala ang pangitain ay muli silang napunta sa madilim na plaza. Mabigat ang paghinga ni Mateo. Kaya ba nangyari ang lahat ng ito? Tumango ang tagapag-ingat. Pinili nila ang biyaya kaysa karunungan. Tahimik na yumuko si Mateo dahil habang naririnig niya ang kwento, pakiramdam niya ay nakikita niya ang sarili sa mga taong iyon. Hindi siya humiling ng kapangyarihan. Hindi siya humiling ng ginto, ngunit bumalik siya sa kuweba at sa bawat pagbabalik niya ay mas lalo siyang umaasa rito. Biglang sumagi sa isip niya ang isang tanong. May paraan pa ba upang mabayaran ang utang? Sa unang pagkakataon ay tila huminto ang tagapag-ingat. Matagal bago ito sumagot. Mayroon. Mabilis na tumingin si Mateo rito. Ano iyon? Isuko ang huling biyayang pinakamahalaga sa iyo. Napakunot noo siya. Ano ang ibig sabihin yun? Hindi sumagot ang nilalang. Sa halip ay itinuro nito ang kanyang dibdib. Agad niyang naramdaman ang marka. Mas malamig ito ngayon kaysa dati. Kapag lubos ng kumalat ang marka,
magsisimula ang pagsingil. Nanlaki ang kanyang mga mata. Gaano katagal pa? Mas maikli kaysa sa iyong inaakala. Biglang kinabahan si Mateo. Naisip niya sina Rosa at Lina. Hindi niya kayang mawala ang mga ito kahit kailan. Kailangan kong iligtas ang pamilya ko. Ang bawat taong pumasok dito ay iyan din ang sinabi. Parang may kung ano tumusok sa kanyang puso. Dahil alam niyang totoo iyon. Lahat ng tao ay may dahilan. Lahat ay may minamahal. At iyon mismo ang dahilan kung bakit nahuhulog sila sa patibong ng kuweba. Maya-maya ay may napansin siya sa isang sulok ng plaza. May isang aninong nakatayo ng hiwalay sa iba. Hindi ito tulad ng mga tahimik na kaluluwa. Nakatingin ito sa kanya at tila may kakaibang pamilyar sa anyo nito. Dahan-dahan siyang lumapit. Habang papalapit siya, ay mas lumilinaw ang mukha ng anino at biglang tumigil ang kanyang paghinga. Hindi maaari. Nanginginig ang kanyang boses. Ang lalaking nasa kanyang harapan ay kahawig ng kanyang ama. Hindi niya lubos na maalala ang mukha nito dahil bata pa siya nang ito ay mamatay. Ngunit alam niyang ito ang kanyang ama. Ama? Nanginig ang kanyang mga kamay. Unti-unting tumingin sa kanya ang anino. Malungkot ang mga mata nito, parang may gustong sabihin. Ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Napatakbo si Mateo palapit. Ama? Ngunit nang halos maabot na niya ito, biglang naglaho ang anyo nito na parang usok. Napahinto siya, nanlumo, napaluhod sa malamig na bato. Agad siyang napalingon sa tagapag-ingat. Bakit naroon ang ama ko? Tahimik na tumingin ang nilalang. Sapagkat minsan ay pumunta rin siya rito. Parang gumuho ang mundo ni Mateo. Hindi siya makahinga. Ano? Katulad mo? Umikot ang kanyang paningin. Biglang nagkaroon ng kahulugan ang lahat. Ang mga salita ni Mang Tino, ang mga lihim tungkol sa kanyang ama, ang mga bagay na hindi kailanman ikinuwento sa kanya. Humingi rin siya ng biyaya? Oo. Ano ang hiningi niya? Tahimik ang tagapag-ingat. Sabihin mo! Ang sigaw ni Mateo ay umalingaw sa buong sinaunang lungsod. Pagkaraan ng mahabang katahimikan ay sumagot ang nilalang. Hiniling niyang magkaroon ng mas magandang buhay ang kanyang pamilya. Napapikit si Mateo. Parang sinaksak ang kanyang puso. Ginawa ng kanyang ama ang parehong bagay na ginagawa niya ngayon. Pareho silang pumasok sa kuweba. Pareho silang naniwalang kaya nilang dayain ang kapalaran. At marahil, pareho silang nagkamali. Unti-unting lumapit ang tagapag-ingat. Ang iyong ama ay hindi naging masama. Tumingin si Mateo rito. Ngunit natuto siya nang huli na. Naramdaman niyang nanginginig ang kanyang buong katawan. Ano ang nangyari sa kanya? Ang sagot ay dumating na parang malamig na hangin mula sa kailaliman ng bundok. Hindi siya namatay dahil sa sakit. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. At sa sandaling iyon ay naramdaman niyang may isang katotohanang matagal nang nakabaon sa dilim ang unti-unting lumilitaw. Isang katotohanang maaaring magbago sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Nanigas si Mateo sa kanyang kinatatayuan. Paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isip ang sinabi ng tagapag-ingat. Hindi siya namatay dahil sa sakit. Sa loob ng maraming taon, iyon ang pinaniniwalaan niyang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama. Iyon ang sinabi ng mga tao sa baryo. Iyon din ang sinabi ng kanyang ina. Ngunit ngayon, sa kailaliman ng bundok, isang nakakatakot na katotohanan ang unti-unting nabubunyag. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya habang nanginginig ang kanyang tinig. Tahimik na tumingin sa kanya ang tagapag-ingat. Ang iyong ama ay gumawa ng kasunduan. Napalunok si Mateo at hindi niya ito nabayaran. Parang bumigat ang buong paligid. Ano ang nangyari sa kanya? Hindi agad sumagot ang nilalang. Sa halip ay iniabot nito ang isang kamay patungo sa hangin. Unti-unting nagliwanag ang paligid at isang pangitain ang lumitaw sa kanyang harapan. Nakita niya ang isang batang bersyon ng kanyang ama, masigla.
malakas, at puno ng pag-asa. Nasa harap ito ng parehong itim na bato sa loob ng kuweba. Katulad niya noon, katulad niya ngayon, nakita niyang lumuhod ang kanyang ama at narinig niya ang tinig nito. Handa kong gawin ang lahat para sa aking pamilya. Parang may kumurot sa puso ni Mateo. Dahil iyon din ang mismong naramdaman niya nang una siyang pumasok sa kuweba. Nagpatuloy ang pangitain. Natupad ang mga kahilingan ng kanyang ama. Lumago ang kanilang lupain. Dumami ang kanilang ani. Gumanda ang kanilang buhay. Ngunit habang lumilipas ang panahon, mas madalas itong bumalik sa kuweba. Mas marami itong hinihingi. Mas marami itong tinatanggap. At sa bawat pagbabalik nito ay mas lumalaki ang marka sa katawan nito. Katulad ng nangyayari ngayon kay Mateo. Unti-unting nagdilim ang pangitain at nakita niya ang kanyang ama na nakatayo sa gitna ng bulwagan. Mag-isa, takot na takot, nakaharap sa tagapag-ingat. Ayaw kong mawala ang pamilya ko. Mahina ngunit malinaw ang boses nito. At ano ang handa mong ibigay kapalit? Matagal na natahimik ang kanyang ama. Pagkatapos ay dahan-dahan itong yumuko. Ako na lamang. Biglang naglaho ang pangitain. Napaatras si Mateo. Ako na lamang. Paulit-ulit niyang binigkas ang mga salitang iyon. Hindi siya makapaniwala. Ano ang ibig sabihin noon, Fennel? Pinili niyang akuin ang utang. Naramdaman ni Mateo na namasa ang kanyang mga mata. Siya ang naging kabayaran? Tumango ang tagapag-ingat. Tahimik na bumagsak ang mga luha sa kanyang pisngi. Sa unang pagkakataon, nalaman niya ang tunay na dahilan ng pagkawala ng kanyang ama. Hindi ito namatay dahil sa karamdaman. Isinakripisyo nito ang sarili upang mabuhay ang kanyang pamilya. Upang mabuhay siya. Upang mabuhay sina Rosa at Lina. Matagal siyang nakayuko. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nanatili roon. Tanging ang malamig na hangin lamang ng sinaunang lungsod ang kanyang nararamdaman. Makalipas ang ilang sandali ay muli siyang nagsalita. Kung ginawa iyon ng aking ama, bakit bumalik pa rin ang utang? Tahimik na tumingin sa kanya ang tagapag-ingat. Dahil ang utang ng tao ay maaaring bayaran. Kung ganoon, ngunit ang kasakiman ay naipapamana. Napakunot noo siya. Hindi ako sakim. Sigurado ka ba? Parang tumigil ang kanyang paghinga. Ginusto mong iligtas ang iyong ina. Tama. Pagkatapos ay humingi ka ng masaganang ani. Hindi siya nakasagot. Pagkatapos noon, nagsimula kang maniwala na kaya mong kontrolin ang biyaya. Unti-unting yumuko si Mateo. Masakit marinig ang mga salitang iyon. Dahil may bahagi sa kanyang puso na alam na totoo ang mga ito noong una para lamang sa kanyang ina. Ngunit nang makita niya ang himalang kayang gawin ng kuweba, nagsimula siyang umasa rito. At ang pag-asang iyon ang nagdala sa kanya pabalik. Tahimik na naglakad ang tagapag-ingat palayo. Hindi ka naiiba sa mga nauna sa iyo. Hindi! Mabilis na tumayo si Mateo. Ayaw ko ng kayamanan. Ayaw din nila noon. Parang martilyong bumagsak sa kanyang isip ang mga salitang iyon. Muling bumalot ang katahimikan. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagtanong siya. May paraan pa ba para mailigtas ko ang aking pamilya? Huminto ang tagapag-ingat. At mailigtas ang sarili ko? Unti-unti itong lumingon. Sa unang pagkakataon ay tila may lungkot sa walang mukhang nilalang. Mayroon. Agad na nabuhay ang pag-asa ni Mateo. Ano iyon? Hanapin mo ang puso ng bundok? Napakunot noo siya. Ano iyon? Ang pinagmulan ng lahat. Nanlamig ang kanyang katawan. Nasaan ito? Sa pinakamalalim na bahagi ng lungsod. Tahimik siyang nakinig. Naroon ang simula ng biyaya. At doon ko matatapos ang sumpa? Marahil. Biglang kumislap ang liwanag sa paligid at nagsimulang manginig ang lupa. Unti-unting lumakas ang pagyanig. Napatayo si Mateo. Ano ang nangyayari? Ang mga aninong nakapaligid sa plaza
ay sabay-sabay na tumingin sa iisang direksyon, patungo sa kailaliman ng sinaunang lungsod. Maya-maya ay may umalingaw-ngaw na malalim na ugong. Parang may isang napakalaking nilalang na nagising mula sa napakahabang pagtulog. Naramdaman ni Mateo ang matinding takot. Mas matindi kaysa anumang naramdaman niya noon. Maging ang tagapag-ingat ay tila naging tensyonado. "Umalis ka rito?" Nagulat siya. "Ano? Ngayon na?" "Bakit?" Hindi agad sumagot ang nilalang. Muling umalingaw-ngaw ang ugong. Mas malakas, mas malapit. At sa malayong bahagi ng sinaunang lungsod ay may lumitaw na dalawang nagliliyab na mata sa kadiliman. Napaatras si Mateo. Hindi iyon ang tagapag-ingat. May iba pang bagay sa ilalim ng bundok. Isang bagay na mas matanda, mas makapangyarihan, at marahil ay mas mapanganib. "Tumakbo ka!" Sigaw ng tagapag-ingat. Hindi na nagdalawang isip si Mateo. Agad siyang tumakbo sa gitna ng mga guho habang ang lupa ay patuloy na yumanig. Sa kanyang likuran ay naririnig niya ang pagguho ng mga sinaunang bato. At habang tumatak siya, isang kakilakilabot na katotohanan ang pumasok sa kanyang isip. Ang tagapag-ingat ay hindi ang tunay na pinagmumulan ng sumpa. May mas malalim pang lihim na nakatago sa ilalim ng bundok. At ang lihim na iyon ay nagsisimula ng magising. Habang tumatakbo si Mateo sa gitna ng mga guho ng sinaunang lungsod, patuloy ang malakas na pagyanig ng lupa. Sa bawat hakbang niya ay may mga batong bumabagsak mula sa kisame ng napakalawak na kuweba. Ang mga lansangang tinatahak niya ay unti-unting nagbibitak. Hindi niya alam kung saan siya patutungo. Isa lamang ang nasa isip niya. Makalabas ng buhay. Sa kanyang likuran ay patuloy na umaalingaw-ngaw ang malalim na ugong na tila nagmumula sa kailaliman ng daigdig. Minsan ay lumilingon siya. At sa bawat paglingon ay nakikita niya ang dalawang nagliliyab na mata sa kadiliman. Hindi ito lumalapit. Ngunit hindi rin ito nawawala. Parang sinusubaybayan lamang siya. Hanggang sa marating niya ang isang makitid na lagusan. Mabilis siyang pumasok dito. Maya-maya pa ay humina ang pagyanig. Unti-unti ring nawala ang ugong. Tanging ang mabigat niyang paghinga ang naririnig niya. Napasandal siya sa dingding. Basang-basa siya ng pawis, ngunit hindi pa rin humuhupa ang kaba sa kanyang dibdib. Ano ang bagay na iyon? Ano ang lihim na binabantayan ng tagapag-ingat? At ano ang tinatawag nitong puso ng bundok? Matagal siyang nanatili roon bago siya nagpasiyang umuwi. Pagsikat ng araw ay nakabalik siya sa San Isidro. Ngunit pagdating niya sa baryo ay agad niyang naramdaman na may mali. Tahimik ang paligid. Masyadong tahimik. May mga taong nakatayo sa daan, nag-uusap-usap, mukhang nababalisa. Mabilis siyang naglakad patungo sa kanilang bahay. At doon niya nakita si Lina. Namumugto ang mga mata nito. "Kuya!" Agad itong tumakbo palapit sa kanya. "Ano ang nangyari?" tanong niya. Halos hindi makapagsalita si Lina. "Inay," nanlamig ang kanyang katawan. "Ano ang nangyari kay Inay?" Bigla siyang nawalan ng malay. Parang gumuho ang mundo ni Mateo. Agad siyang pumasok sa bahay. Nakahiga si Rosa sa kanilang higaan. Maputla, mahina, at walang malay. Lumapit siya at hinawakan ang kamay nito. Malamig iyon. Katulad ng lamig na nararamdaman niya tuwing nasa loob siya ng kuweba. Biglang bumalik sa kanyang isip ang mga salita ng tagapag-ingat. Lumalapit na ang oras ng pagsingil. Napapikit si Mateo. Hindi. Hindi niya hahayaang mangyari ito. Hindi matapos ang lahat ng pinagdaanan nila. Hindi matapos ang sakripisyo ng kanyang ama. Lumipas ang buong araw. Dumating ang albularyo ng baryo. Sinuri nito si Rosa. Ngunit umiling lamang ito. Hindi ko alam kung ano ang sakit niya. Lalong bumigat ang pakiramdam ni Mateo. Dahil alam niyang hindi ito ordinaryong karamdaman. Nang gabing iyon ay muli siyang nagtungo kay Mang Tino.
Pagkakita pa lamang ng matanda sa kanya ay alam na nito ang nangyari. Nagsimula na. Nanlumo si Mateo. Paano ko siya maililigtas? Tahimik ang matanda. Sabihin ninyo sa akin. Matagal itong hindi sumagot. Pagkatapos ay tumingin ito sa bundok. May isang bagay na hindi ko sinabi sa iyo. Napatingin si Mateo. Ano iyon? Hindi lahat ng nakapasok sa kuweba ay naging bihag. Biglang nabuhay ang pag-asa sa kanyang puso. May nakalaya? Tumango si Mang Tino. Isa lamang. Paano? Napabuntong hininga ang matanda. Narating niya ang puso ng bundok. Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Nasaan ito? Nasa pinakamalalim na bahagi ng sinaunang lungsod. Iyon din ang sinabi ng tagapag-ingat. Bahagyang nagulat si Mang Tino. Nakita mo siya ulit? Tumango si Mateo. At ikinuwento niya ang lahat, ang lungsod, ang mga anino, ang katotohanan tungkol sa kanyang ama. At ang mahiwagang nilalang na nagising sa kailaliman. Tahimik lamang na nakinig si Mang Tino. Nang matapos si Mateo ay napayuko ito. Kung ganoon mas kaunti na ang oras natin kaysa sa inaakala ko. Bakit? Dahil kapag nagising ang nasa ilalim ng bundok, ibig sabihin ay malapit nang matapos ang kasunduan. Nanlamig ang kanyang katawan. Ano ba talaga ang nasa ilalim ng bundok? Hindi agad sumagot ang matanda. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita ito sa mababang tinig. Ang pinagmulan ng lahat ng biyayang ibinibigay ng kuweba. Tahimik na nakinig si Mateo. Matagal ng panahon, may natuklasan ang mga tao sa ilalim ng lupa. Ano iyon? Isang sinaunang kapangyarihan na natiling tahimik ang matanda. At sa gitna ng kapangyarihang iyon ay naroon ang puso ng bundok. Napatingin si Mateo sa madilim na kabundukan, parang may kung anong tumatawag mula sa kailaliman nito. Kung mararating ko iyon, maililigtas ko ba si Inay? Hindi agad sumagot si Mang Tino. Hindi ko alam. Pero may pag-asa. Mayroon. Iyon lamang ang kailangan niyang marinig. Kinabukasan ay naghanda siya para sa pinakamapanganib na paglalakbay ng kanyang buhay. Nagpaalam siya kay Lina. Hindi niya sinabi ang buong katotohanan. Ngunit sapat na upang maunawaan nitong may mahalaga siyang gagawin. Bago siya umalis ay lumapit siya sa higaan ni Rosa. Tahimik itong natutulog, parang unti-unting nauubos ang lakas nito. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina. At pangako ko, babalik ako. Pagkatapos ay tumayo siya at nagtungo muli sa bundok. Muli niyang tinahak ang daan patungo sa kuweba. Ngunit ngayon ay wala na siyang balak humingi ng biyaya. Hindi siya naroon upang tumanggap. Naroon siya upang tapusin ang lahat. Pagdating niya sa sinaunang lungsod ay sinalubong siya ng katahimikan. Ngunit iba ito kaysa dati. Mas mabigat. Mas nakakatakot. Parang may naghihintay. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga guho, ay napansin niyang ang mga aninong kaluluwa ay nakatayo sa magkabilang panig ng daan. Hindi sila gumagalaw, hindi nagsasalita, ngunit tila itinuturo nila ang isang direksyon. Patungo sa kailaliman, patungo sa pinakagitna ng sinaunang lungsod, patungo sa lugar kung saan nakatago ang puso ng bundok. Huminga ng malalim si Mateo at nagpatuloy siya. Habang lumalalim ang kanyang paglalakad ay mas lumalamig ang hangin. Mas lumalakas ang ugong na nagmumula sa ilalim ng lupa. At maya-maya ay nakita niya ito. Sa dulo ng isang napakalawak na bulwagan ay may isang dambuhalang pintuang bato. Mas mataas pa ito kaysa sa pinakamataas na puno sa kanilang baryo. Puno ito ng mga sinaunang simbolo. At sa gitna nito ay nakaukit ang parehong marka na nasa kanyang dibdib. Dahan-dahang lumapit si Mateo. At nang ilapat niya ang kanyang kamay sa simbolo, nagsimulang lumiwanag ang marka sa kanyang katawan. Unti-unting bumukas ang dambuhalang pinto. Kasabay nito ay umalingaw ang isang napakalalim na tinig mula sa kailaliman. Isang tinig na mas matanda pa kaysa sa tagapag-ingat. Mas matanda pa kaysa sa lungsod.
Mas matanda pa kaysa sa bundok. At sa wakas, dumating ka rin. Nanlamig ang buong katawan ni Mateo dahil alam niyang nasa kabilang pan ng pintuang iyon ang sagot na matagal niyang hinahanap. Ngunit naroon din ang pinakamalaking panganib na kanyang haharapin. Dahan-dahang bumukas ang dambuhalang pintuang bato. Kasabay nito ay lumabas ang malamig na hanging tila nagmula sa kailaliman ng daigdig. Nakatayo si Mateo sa harapan ng bukas na lagusan. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Sa likod niya ay ang sinaunang lungsod na matagal nang nalimot ng panahon. Sa kanyang harapan naman ay ang pinakamatandang lihim ng bundok. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay tumawid siya sa kabilang panig. Unti-unti siyang nilamon ng kadiliman. Habang naglalakad siya, ay napansin niyang nagbabago ang paligid. Wala nang mga guho, wala nang mga sirang haligi, wala nang bakas ng lungsod. Sa halip ay may malawak na bulwagang yari sa makinis na batong tila hindi nilikha ng tao. Ang mga dingding ay kumikislap sa kakaibang liwanag. Parang buhay ang buong lugar. Mas lumalalim ang ugong sa bawat hakbang niya. Parang may napakalaking puso na tumitibok sa kailaliman. Dahan-dahan, mabigat, makapangyarihan hanggang sa marating niya ang dulo ng bulwagan. At nang makita niya ang naroon ay halos tumigil ang kanyang paghinga. Sa gitna ng napakalawak na silid ay may isang dambuhalang kristal. Mas malaki pa ito sa anumang bahay sa kanilang baryo. Naglalabas ito ng gintong liwanag na pumupuno sa buong paligid at sa loob nito ay tila may umaagos na enerhiya. Parang buhay, parang humihinga. Napatitig si Mateo. Alam niyang ito ang puso ng bundok. Ang pinagmumulan ng lahat ng biyayang ipinagkakaloob ng kuweba. Ngunit hindi iyon ang pinakanakagulat. Sa harapan ng kristal ay may isang nilalang na nakaupo sa isang batong trono. Mas malaki ito kaysa sa tagapag-ingat, balot ng maitim na kasuotan. At bagamat wala rin ito mukha, ramdam ni Mateo ang napakalakas na presensya nito. Unti-unti itong tumayo. Kasabay nito ay bahagyang nanginig ang buong silid. Ikaw ang anak ng taong nag-alay ng sarili. Umalingaw-ngaw ang boses nito sa buong bulwagan. Napalunok si Mateo. Kilala mo ang aking ama? Mas matagal ko siyang nakilala kaysa sa pagkakakilala mo sa kanya. Naramdaman niyang sumikip ang kanyang dibdib. Kung ganoon, sabihin mo sa akin ang katotohanan. Tahimik ang nilalang. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita ito. Ang katotohanan ay hindi laging nagbibigay ng kapayapaan. Wala na akong pakialam. Lumapit siya ng ilang hakbang. Gusto kong malaman ang lahat. Muling umalingaw-ngaw ang mabigat na ugong. Pagkatapos ay nagliwanag ang kristal. At biglang napalibutan si Mateo ng mga larawan. Nakita niya ang sinaunang lungsod noong kasagsagan ng kapangyarihan nito. Masigla, mayaman, makapangyarihan. Ngunit nakita rin niya ang kanilang pagbagsak. Nakita niya kung paano nila ginamit ang puso ng bundok upang makuha ang lahat ng kanilang nais. At habang lumalakas ang kanilang kapangyarihan ay lalo silang nagiging sakim. Hanggang sa isang araw ay sinubukan nilang kunin ang buong kapangyarihan ng kristal at doon nagsimula ang kapahamakan. Nagliyab ang kalangitan, niyanig ang lupa, nilamon ng bundok ang kanilang lungsod. At ang mga nakaligtas ay naging mga aninong nakakulong sa kailaliman. Unti-unting naglaho ang mga larawan. Muling bumalik si Mateo sa bulwagan. Bakit mo ito hinayaan? Tanong niya sa nilalang. Hindi ako ang may gawa nito. Napakunot noo siya. Kung hindi ikaw, sino? Dahan-dahang itinaas ng nilalang ang isang kamay at itinuro ang kristal. Ang tao. Natahimik si Mateo. Ang biyaya ay hindi sumpa. Patuloy ng nilalang. Ang kasakiman ang tunay na sumpa. Hindi niya agad nasagot iyon. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, ay alam niyang may katotohanan ang mga salitang iyon. Maging siya ay unti-unting nahulog sa pagnanais na bumalik sa kuweba.
Muli at muli, biglang sumagi sa isip niya si Rosa at si Lina. Hindi ako narito para sa mga alamat. Tumingin siya sa nilalang. Narito ako upang iligtas ang aking pamilya. Natahimik ang tagapagbantay. Pagkatapos ay nagsalita ito. Alam ko. Kung gayon sabihin mo sa akin kung paano ko sila maililigtas. Muling tumahimik ang buong bulwagan. Tanging ang tibok ng puso ng bundok ang maririnig. Pagkaraan ng mahabang sandali ay sumagot ang nilalang. May isang paraan. Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Ano iyon? Tapusin ang kasunduan. Paano? Dahan-dahang lumapit ang nilalang at sa unang pagkakataon ay naramdaman ni Mateo ang bigat ng kapangyarihan nito. May kailangang magbayad ng buong utang. Nanlamig siya. Biglang bumalik sa kanyang isip ang nangyari sa kanyang ama. Ako ba? Hindi sumagot ang nilalang. Ngunit sapat na ang katahimikan nito. Naramdaman niyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Kung yun ang tanging paraan, handa ba siyang gawin ang ginawa ng kanyang ama? Handa ba siyang isakripisyo ang sarili para kina Rosa at Lina? Habang iniisip niya iyon ay biglang nagliwanag ang marka sa kanyang katawan. Kasabay nito ay umalingaw-ngaw ang isang nakakabinging dagundong. Nayanig ang buong bulwagan. Nagbitak ang sahig at mula sa kailaliman ay may isang napakalaking anino na unti-unting umahon. Mas malaki pa ito kaysa sa anumang nilalang na nakita niya. Dalawang nagliliyab na mata ang bumukas sa kadiliman. Ang parehong matang nakita niya noon sa sinaunang lungsod, naramdaman ni Mateo ang matinding takot. Maging ang tagapagbantay ng puso ng bundok ay napalingon. Hindi maaari. Sa unang pagkakataon ay nakarinig siya ng pangamba sa tinig ng nilalang. Ano iyon? Sigaw ni Mateo. Muling umalingaw-ngaw ang dagundong at mula sa kailaliman ay dumating ang sagot. Isang tinig na parang binubuo ng libu-libong bulong. Ang oras ng pagsingil ay dumating na. Nanlaki ang mga mata ni Mateo dahil alam niyang ang nilalang na iyon ang pinagmulan ng lahat ng kanilang kinatatakutan. At ngayon ay tuluyan na itong nagising. Umalingaw-ngaw sa buong bulwagan ang mga salitang nagmula sa kailaliman. Ang oras ng pagsingil ay dumating na. Kasabay nito ay mas lumakas ang pagyanig ng buong bundok. Nagsimulang bumagsak ang malalaking tipak ng bato mula sa kisame. Ang sahig ay nagbitak-bitak na parang bubukas ang kailaliman sa ilalim ng kanilang mga paa. Nakatayo si Mateo sa harap ng puso ng bundok habang ang napakalaking nilalang ay patuloy na umaahon mula sa kadiliman. Hindi niya makita ang buong anyo nito. Ngunit sapat na ang dalawang nagliliyab nitong mata upang maramdaman niya ang sukdulang takot. Parang ang lahat ng dilim sa mundo ay nagtipon sa iisang nilalang. Ano iyon? Sigaw niya sa tagapagbantay. Tahimik na tumingin ang nilalang sa umaangat na anino. Pagkatapos ay mabigat itong nagsalita. Iyan ang unang utang. Napakunot noo si Mateo. Ano ang ibig mong sabihin? Iyan ang nilikhang anyo ng kasakiman ng tao. Nanlamig ang kanyang katawan. Habang patuloy na umaahon ang nilalang ay napansin niyang ang anyo nito ay hindi ganap na pisikal. Parang binubuo at ng usok, anino at libu-libong nagdurusang mukha. Mga mukhang sumisigaw, mga mukhang umiiyak, mga mukhang puno ng pagsisisi. Parang bawat taong nabigo na bayaran ang kanilang utang ay naging bahagi nito. At habang dumarami ang mga kaluluwang nilamon nito sa paglipas ng mga siglo, lalo itong lumakas. Ito ang dahilan kung bakit hindi nagpapatawad ang kuweba, sabi ng tagapagbantay. Hindi dahil nais nitong magparusa, tama. Kung ganoon, bakit nangyayari ito? Dahan-dahang tumingin ang tagapagbantay sa puso ng bundok. Dahil bawat biyayang tinatanggap ng walang kapalit ay lumilikha ng utang. Unti-unting naunawaan ni Mateo, ang kuweba ay hindi masama. Ang puso ng bundok ay hindi rin masama. Ngunit ang walang katapusang pagnanais ng tao ang lumikha ng halimaw na nasa kanilang harapan. At ngayon ay dumating na ito upang maningil. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na dagundong. Lumapit ang dambuhalang nilalang. At sa unang pagkakataon ay tumingin ito ng direkta kay Mateo.
Parang tumigil ang oras. Narinig niya ang libu-libong bulong sa kanyang isip. Mga tinig ng mga taong minsang humingi ng biyaya. Mga taong nagsisi ng huli na. Mga taong nawalan ng lahat. At sa gitna ng mga bulong na iyon ay may isang tinig na pamilyar. Mateo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Boses iyon ng kanyang ama. Maya-maya ay may isang anyo na lumitaw mula sa katawan ng nilalang, ang kanyang ama. Mas malinaw kaysa noong nakita niya ito sa sinaunang lungsod. Ama, lumapit si Mateo. Ngunit hindi siya maabot ng anyo nito. Parang may pader na naghihiwalay sa kanila. Malungkot na ngumiti ang kanyang ama. Anak. Nanginig ang kanyang mga kamay. Patawad. Napaluha si Mateo. Hindi kayo dapat humihingi ng tawad. Dapat. Yumuko ang kanyang ama. Akala ko noon ay kaya kong dayain ang kapalaran. Tahimik na nakinig si Mateo. Akala ko sapat ang mabuting hangarin upang makaiwas sa kapalit. Napapikit ito. Ngunit nagkamali ako. Mabigat ang katahimikan. Pagkatapos ay tumingin muli ang kanyang ama sa kanya. Ngunit meron ka pang pagkakataon. Ano ang dapat kong gawin? Unti-unting nagliwanag ang puso ng bundok. Kasabay nito ay nagsimulang mawala ang anyo ng kanyang ama. Magsakripisyo ka hindi dahil sa takot. Nanginginig na nakinig si Mateo. Gawin mo ito dahil pinili mo at tuluyan nang naglaho ang kanyang ama. Kasabay nito ay umatungal ang dambuhalang nilalang, mas lumakas ang pagyanig. Ang marka sa katawan ni Mateo ay nagsimulang magliyab, napahawak siya sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay sinusunog ang kanyang kaluluwa. Panahon na, sabi ng tagapagbantay. Tumingin siya rito. At ano ang kailangan kong gawin? Dahan-dahang itinuro ng nilalang ang puso ng bundok. Ang utang ay nagsimula sa pagtanggap. Tahimik na nakinig si Mateo. At matatapos lamang sa kusang pagsuko. Unti-unti niyang naunawaan ang kahulugan nito. Hindi sapat na kunin siya ng halimaw. Hindi sapat na maging kabayaran siya. Kailangan niyang piliin. Kailangan niyang kusang isuko ang lahat ng biyayang natanggap niya. Lahat ng bagay na ipinagkaloob ng kuweba. Kahit ang mga bagay na pinakamahalaga sa kanya. Masakit iyon. Napakasakit. Dahil alam niyang maaaring mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Maaari silang muling maghirap. Maaari niyang mawala ang mga himalang nagligtas sa kanyang pamilya. Ngunit naalala niya ang mga salita ng kanyang ina. Ang mga gabing kahit walang makain ay magkakasama sila. Ang mga panahong kahit mahirap ang buhay ay hindi sila nawawalan ng pag-asa. At doon niya napagtanto ang isang bagay. Hindi kailanman ang mga biyaya ng kuweba ang tunay na nagligtas sa kanila, kundi ang kanilang pagmamahalan. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay lumapit sa puso ng bundok. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. At kusang loob kong isinusuko ang lahat ng ipinagkaloob sa akin. Biglang nagliwanag ang buong silid. Mas maliwanag pa sa araw. Nagsimulang mawala ang marka sa kanyang katawan. Unti-unti, dahan-dahan. Kasabay nito ay narinig niya ang mga sigaw ng dambuhalang nilalang. Parang may pumupunit rito mula sa loob. Patuloy siyang nagsalita. Isinusuko ko ang lahat ng utang. Mas lalong lumiwanag ang puso ng bundok. At isa-isang lumitaw sa paligid ang mga anino ng mga kaluluwang matagal nang nakakulong. Kabilang doon ang kanyang ama at ang libu-libong iba pa. Sa unang pagkakataon, wala nang lungkot sa kanilang mga mukha. Wala nang takot. Wala nang pagsisisi. Unti-unti silang naging liwanag. At dahan-dahang naglaho. Kasabay nito ay nagsimulang maghiwa-hiwalay ang katawan ng dambuhalang nilalang hanggang sa tuluyan itong naglaho sa hangin. Tahimik. Wala nang bakas. Wala nang natira. Bumagsak si Mateo sa sahig. Pagod na pagod. Halos wala nang lakas. Unti-unting lumapit ang tagapagbantay. Tapos na. Napangiti siya ng mahina. Tunay ba? Tumango ang nilalang. Malaya na sila.
Naramdaman ni Mateo ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. At ang aking pamilya? Bumalik ka. Iyon lamang ang sinabi nito. Maya-maya ay nagsimulang maglaho ang bulwagan, ang puso ng bundok, ang sinaunang lungsod. Maging ang tagapagbantay, unti-unting nagiging liwanag ang lahat. At nang muling buksan ni Mateo ang kanyang mga mata, nasa bunganga na siya ng kuweba. Sumisikat ang araw. Tahimik ang bundok. Parang walang nangyari. Agad siyang tumakbo pa uwi. Habang papalapit siya sa kanilang bahay ay mabilis ang tibok ng kanyang puso. Pagdating niya ay nakita niya si Lina sa labas. Masaya itong tumakbo palapit sa kanya. Kuya! Napahinto siya. Lina? Ngumiti ito habang lumuluha. Nagising na si inay. Parang nabunutan ng napakalaking tinik ang kanyang puso. Mabilis siyang pumasok sa bahay. At doon niya nakita si Rosa. Nakaupo, mahina pa ngunit gising, at nakangiti. Hindi na napigilan ni Mateo ang kanyang mga luha. Mahigpit niya itong niyakap. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa San Isidro. Nawala ang mga kakaibang pangyayari. Naging payapa muli ang baryo. Ang kanilang pamilya ay hindi naging mayaman. Hindi rin naging makapangyarihan. Ngunit sapat ang kanilang ani. Sapat ang kanilang pagkain. At higit sa lahat, magkakasama sila. Minsan ay umaakyat si Mateo sa paanan ng bundok. At mula roon ay pinagmamasdan niya ang lugar kung saan minsang naroon ang kuweba ng Kalumbayan. Ngunit wala na ito. Parang hindi ito kailanman umiral. Ngunit alam niyang totoo ang lahat. At habang pinagmamasdan niya ang tahimik na kabundukan, naalala niya ang pinakamahalagang aral na kanyang natutunan. Ang mga biyayang madaling makuha ay kadalasang may kapalit na hindi agad nakikita. At ang tunay na kayamanan ay hindi kailanman nasusukat sa ginto, kapangyarihan o himala. Kundi sa mga taong handa mong ipaglaban kahit wala kang maihandog kundi ang sarili mong pagmamahal. Wakas!